ng katawan, hindi power na galing sa Diyos. Kaya, akala nila magkakaroon ng revolusyon. Yun ang iniisip nila. Kasi nang panahon na yon, sorry, sakop ng Romano yung mga Israelita. Kaya yun ang iniisip nila. Kaya nung dumarating si Jesus na nakasakay sa asno, akala nila yun na. Kasi naka-prophecy din yun eh. Yung pagsakay ni Jesus Christ doon sa asno. Doon kasi sa Israel, pag ang isang tao, ang isang hari, o ang isang tao na nakasakay sa asno at yun ay pumapasok sa isang syudad, yun ay simbolo ng isang hari. Kaya yun ay isa na sa naka-prophecy din. Kaya inaasahan nila na si Jesus Christ na ngayon. Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem at sinalubong siya ng mga napakaraming tao, kung buhay kayo nung panahon na yon, isa rin ba kayo sa sasalubong sa Kanya? Malamang, di ba? Kasi yun ang ini-expect natin eh. Yun ang nakasulat eh. Yan eh, lahat ng tao eh. Ini-expect nila na gano'n nga ang mangyayari. Ibig sabihin, pag nandun ka, naniniwala ka na si Jesus Christ na yung hari na darating. Pero, nung siya hinuli na, diba, pumasok siya sa Jerusalem, tapos nagkaroon sila ng banal Last Supper sa upper room. Pagkatapos nun, nanalangin si Jesus Christ sa Gethsemane. Doon sa lugar na yun, talagang sinusundan pa rin siya ng mga tao. Hanggang sa yung nananalangin siya sa Gethsemane, nung nahuli na siya, doon sa Gethsemane, nung nakita nila na nahuli na si Jesus Christ, nagtakbuhan na yung mga tao. Bakit? Kasi yung expectation nila, nawala. Wala na yung expectation nila eh. Kaya, tayo kung minsan, yung expectation natin na, ito na nga, siya makakatulong sa akin. Pero, kung minsan, pag nagkaroon tayo ng frustration, nawawala yung ating expectation sa ating Panginoon. Tumatakbo tayo. Nakalagay sa Bible yan. Di ba? Kahit na yung mga disciple niya, kinagpuan siya. Kahit na si Pedro na nagsabi na, sabi ni Pedro, yun nga, sabi niya, itataya ko ang aking buhay. Sabi ni Pedro. Pero sa ano sabi ni Jesus? Bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ako itatatwa. Ganyan na yan. Talagang matindi ang pananalig nila kay Jesus Christ. Pero nung hinuli na siya, nawala yung kanilang pananalig. Kaya nawala yung kanilang expectation. Tatanong ko rin ito kung halimbawa, kayo yung nandun, tatakbo rin ba kayo? Iwanan nyo rin ba siya? Malamang. Malamang kasi yun ang mga disciple nila pa, di ba? Kaya ganun yung ating ganun yung kung iisipin natin yung ating expectation sa ating Panginoon, ano? Ina-expect natin na siya nga yung hari, pero nung huli siya, wala siyang kalaban-laban, tumatakbo tayo, iniiwanan natin siya. Ito pa ang tanong. Nung nakapako na siya sa krus, at isa ka doon sa dumadaan. Nakita natin dito, di ba? Nung nakapako na siya sa krus, yung mga dumadaan, tinutuya siya. Sabi niya, ano ang sabi doon sa verse Brad? Nasaan sabi doon? Ito yung nagsabi na igabayin mo ang verse 28 yata yun. Ang templo na 3 araw, sabi niya, ba't kanya nakakulong? Sabi niya. Verse 28 yata yun. Sabi doon. 28? Basta dyan sa hanggang 32. Bumapasok, kaya yung sa 28 nga siguro yun. Kaya ito, inansurto siya ng mga
kahiling-hiling. O ano, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo dito sa loob ng 3 araw? Ito yung ini-expect nila, ang akala nila, yung templo na sinasabi ni Jesus Christ, yung templo ng Jerusalem. Pero hindi alam na ang sinasabi ni Jesus Christ doon ay yung templo, yung kanyang katawan. Na sabi niya ni Jesus Christ, sabi niya sa mga alagad niya, sabi niya doon sa mga tao, gibain niyo yung templo na to at itatayo ko sa loob ng 3 araw, sabi niya. Ito yung sinasabi nila sa kanya kasi sinabi ni Jesus Christ sa kanila. Kaya sabi ko, ikaw, di ba sabi mo ikaw, hindi ba templo at itatayo sa loob ng 3 araw? Tinutuya siya. Kahit na yung sumunod na verse nga niya, kahit na yung mga pari, sinasabi nila na bumaba ka lang dyan, maniniwala na kami sa'yo. Sabi nila, yung sa verse 10 siguro yun. Di ba? Ganun yun. Oo. Pinagya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo. Ito yung mga tagapagturo sa kautusan, ano? Ito yung mga tagapagturo sa kautusan. Alam nila, kahit na tuldok lang sa kautusan, alam nila yan. Kaya memorize nila yung kautusan noon. Talagang, noong unang panahon, nire-record ang mga tao na adolescents pa lang, magmula sa 12 years old, kung lalaki ka, magsimula ka doon, mag-uumpisa ka ng mag-aaral sa sinagoga. Ganun ang panon. Kaya, pagtanda nila, alam na nila yung mga kautusan. Pero itong mga to, yung mga tagapagturo, sila yung mga, kahit na point, kahit na comma, alam nila, tanda nila kung nasa yung mga yan. Kaya, alam nila yung nangyayari. Pero, alam nila yung nasa kautusan. Pero, hindi sila naniwala. Kaya, yung mga iba sa atin, alam din natin yung mga pangyayari. Alam natin yung mga nasulat sa Bible. Pero, pag nakita natin yung idol natin na wala na eh. Wala. Sabi siguro kung tayo doon isa eh. Ito yung tanong ko kanina. Nung nakapako siya sa krus at isa ka doon sa dumadaan, tutuyain mo rin ba siya? Tutuyain. Sa tingin nyo? Siguro, maaaring hindi nyo siya tutuyain, pero maaaring sabihin nyo, pag may nakita kayo minsan na nahuling nanakaw, nahuling o kaya may napatay, gano'n. Kasi okay lang sa kanya. Tama lang sa kanya yan kasi gawain naman yan eh, di ba? Ganun ang buwan natin, di ba? Kahit na napagbintahan lang, sabihin natin, okay lang sa kanya kasi ganyan naman ang gawain niya. Pero ito nga, napagbintahan si Jesus Christ na yun nga, pinakamatinding kasalanan kasi ang binintang sa kanya eh. Yung magkunwari kang Diyos. Sabi niya, ayun ang pinakamatinding kasalanan. Kaya galit na galit yung mga Pariseo, mga nagpagturo sa mga salita at ng mga pari. Kaya gumawa sila ng mga iba-ibang kwento sa kay Jesus Christ. Yan yun. Bakit nila tinuya si Jesus Christ? Because they think Jesus is a loser. Ganun yun eh. Yung kung saan yung ina-idol natin at wala na eh. Alam natin na wala na siyang magagawa. Akala natin loser siya sa... Kung saan iniisip natin, sinugal ko ka naman ang buong buhay ko para sa'yo. Yung buong oras ko, inilaan ko para sa'yo. Yung pala, wala ka. Wala rin pala. Ganun yun eh. Ganun yung iniisip ng mga tao. Malamang sa atin din, kung naiisip natin na walang ginagawa si Jesus Christ para sa atin, kung minsan naiisip din natin yun. Nagpapahirap akong pumunta dyan, yung linggo. Wala rin naman palang nangyayari. Iniisip nila na loser si Jesus Christ. Maaaring yung iba sa atin nag-iisip ng ganun na sayang lang yung panahon na iginugol. Malamang iniisip din ng yung mga tao na sayang yung panahon na iginugol nila kay Jesus Christ noong panahon na yun. Dahil wala pa lang silbi. Kasi nandun siya nakapako eh. Wala pa lang silbi. Pero sa kabila ng lahat ng nakikitang kalagayan ni Jesus Christ na walang pag-asa,
may isang taong naniwala sa kanya. Sino po ba yun? Ano po ba yung taong naniwala sa kanya? Nanay na. Ay, di, yung nanay niya, talagang naniniwala sila. Yung, nasa Bible yan, na yung mga babae, yung nanay niya, at saka yung mga babae, talagang hindi sila humiwalay sa kay Jesus Christ, kahit isa doon si Juan. Maaring si Juan, sa tingin ko lang, maaring hindi siya gaano pinag-initan ng mga Pariseo kasi bata pa lang si Juan nung panahon na yon. Malamang teenager pa lang si Juan nung. Kaya kasi doon pag-initan ka na pag warrior na ang edad mo. Ano yun? Kaya si Juan maaaring hindi pa warrior ang edad niya. Kaya lumalapit siya kay Jesus. Pero yung taong sinasabi ko na nagtiwala sa kanya, yung kasama niya nakapako sa krus. Wala pa pangalan. Histas Barabas ba? Yung isa nakapako sa cross. Yun. Ano sabi niya? Wala dyan eh. Pero makikita natin yun sa Luke chapter 23 verse 39 to 43. Ano sabi niya? Alalahanin mo ako. Kung may English dyan, brothers, maganda. Gusto ko kasi ipakon yung gusto ko kasi ipakita sa King James kung meron, KJV. Gusto ko kasi ipakita yan yung sabi dyan, Lord, remember me. Luke chapter 23 verse 39, verse 43 siguro yun, 39 to 43. Gusto ko lang ipakita doon yung sinabi ng lalaki na makasalanan, na nakita niyang wala ring magagawa sa kanya yung tao na yun. Kasi pareho silang nakapako. Pero nagtiwala siya. Sabi niya, Lord, remember me. Alalahanin mo ako, sabi niya. Ba't niya kaya sinabing alalahanin mo ako? Alam niyo ba na, Lord, alalahanin mo ako, sabi niya. Alam niyo po, hindi naman tayo nakakalimutan ng ating Panginoon, di ba? Lagi tayo naalala ng ating Panginoon, hindi tayo kinakalimutan. Lucas 23, verse 39 to 43. Sabi ng yung isang nakapako, hindi ko alam kung sa kaliwa o sa kanan. Sabi niya, kung totoo kang Diyos, sabi niya. 20. Ayun, ito yung sabi ng isa eh. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, if to be Christ, save thyself. Kung talagang ikaw yung Kristo, sabi niya, iligtas mo ang iyong sarili. At pati na rin kami. But the other answer, yung isa, sabi niya, nirebuke siya. Sabi niya, hindi mo ba alam na wala ka bang takot sa Diyos, sabi niya. Kaya ito yung sinasabi ko na kwan. Gusto ko na ipakita yung Lord, remember me dyan. 43, yung last verse siguro. 43. Yan, ito lang gusto ko ipakita eh. And Jesus said, verse 42 pala. Yung remember me. Lord, remember me when. Kasi sa ibang version kasi parang mababaw yung pagkakasabi doon. Ito kasi yung sa ibang version hindi nila nilagay yung Lord. Sa ibang version yung ibang version diyan, yung NIV, hindi nila nilagay yung Lord. Sabi doon, Jesus, remember. Sa Tagalog nakalagay doon, Jesus, alalahanin mo ako, sabi doon sa Tagalog. Yan. Kaya gusto ko lang ipakita yung yan. Wala kasing nilagay na Lord. Pero sa King James Version may nilagay na Lord. Ibig sabihin doon sa Lumang Testamento may nakalagay na Lord doon. Kasi yun eh. Yung King James Version kasi yun yung talagang verse by verse na. Kung ano yung nakalagay doon, yan ang nilalagay nila. Gusto ko lang ipakita yun yung Lord, remember me. Yun lang gusto ko makita.
Kaya sabi pa nito ni Jesus, sabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-aari ka na. Ano sabi ng Jesus Christ? Ngayon din. Sa sumunod na verse, ano sabi ng Jesus Christ? Ngayon din. Kaya sabi ko sa iyo, sasama kita. Napaka yung pananalig nito, no? Yung magnanakaw na yun. Kasama niya nakapako. Bira mo, lahat ng tao, sinabihan na sige, bumaba ka mo po. Maniniwala na kami sa'yo, bumaba ka lang dyan. Sabi ng isa, sabi ng iba, sinabi mo, ikaw, parang tinutuyan nila siya. Pero ito, matindi yung paniniwala niya sa kanya. Talagang, Lord, wag mo akong kakalimutan ha. Sabi niya, nakakalimutan pa tayo ng Diyos? Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos eh. Hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Okay, tingnan po natin dito sa Brad, Isaiah chapter 49 verse 15. 15 hanggang 16. Ito lang isa mga patuturan na hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Isaiah 49 verse 15. Sabi doon, hindi kita nakakalimutan. Sabi niya doon, nakasulat ka pa nga sa palad ko eh. Sabi niya, ng Diyos. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Yan. Yung kung minsan nga, may sabi niya dito, kung minsan may mga ina na nakakalimutan yung anak. Pero sabi ng Diyos, kahit kailan, hindi ko kayo kakalimutan. Simulan na verse, Brad. Nakasulat ka pa nga sa aking palat, sabi niya yata dyan eh. 16, verse 16. Yan. Hindi kita malilimutan. Pangalan mo nakaukit sa aking mga palat. Baka sabihin nyo yung Jerusalem lang yan. Tayo po naiadap na tayo sa palat. Sali na tayo dyan sa Jerusalem na yan. Naiadap na tayo kay Jesus Christ. Kaya tayo ay naiukit din sa palat ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi niya tayo nakakalimutan. Ang problema kasi nito, yung mga kasalanan natin, hindi na nakakalimutan ng Diyos. At pag nagkasala tayo, ibig sabihin, nakalagay nga sa 6 verse 23, hindi ko lang kung book yun, na ang kasalanan ay kamatayan. Romans 16. Romans 16. Pag nagkakasala tayo, ibig sabihin, ang kasunod ng consequence nun ay kamatayan. Kaya, hindi rin tayo nakakalimutan ng Diyos. Hindi rin niya nakakalimutan yung ating mga kasalanan. Yun po ang ibig kong ipunto rito. Tingnan natin, Brad, sa Hosea chapter 13, verse 12. Yun ang katunayan na yung ating mga kasalanan ay nakasulat. Hosea chapter 13, verse 12. Tinatandaan kong mabuti. Sabi natin, verse 12 yun eh. Tinatandaan kong mabuti para sa araw ng paniningil. Sa ibang version na natin lang natin. So, may English dyan na sa siguro. Yan. His sin is stored up. Yun yung mga kasalanan natin ay talagang nasa storage. Ibig sabihin nakalista yung mga kasalanan natin. Kaya kung hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, ibig sabihin hindi rin niya nakakalimutan yung ating kasalanan. Kasi nakasulat din, naka-stored. Kaya, ano ngayon? Ang mangyayari kasi yung pag namatay nga, pag nagkasala tayo, ay kamatayan ang consequences. Kaya sabi, yung ginawa ni Jesus Christ, na pagpapako sa cross, yun ang kabayaran ng ating kasalanan. Kaya,
doon sa ginawa ni Jesus Christ, nawalan tayo ng kasalanan. Anong ibig sabihin nung dito, nung nakapako sa krus na magnanakaw? Ibig niya sabihin na alalahanin siya ni Jesus Christ bilang siya ay nagsisi. Kasi nagsisi siya eh. Sabi niya, kinonsider niya si Jesus na Christ eh. Kinonsider niya si Jesus Christ na kanyang Savior. At makikita natin sa kanyang mga salita na nagsisisi siya. Kaya, kung tayo ay nagsisisi at kinoconsider natin si Jesus Christ na ating Lord and Savior, tulad ng ginawa nung magnanakaw na yun, pwede natin sabihin kay Jesus Christ na, Lord, remember me. Kasi wala na tayong kasalanan. Amen ba? Amen. Amen. Amen ba? Yun ang sinasabing essence ng nakaraling na naman ito. Yung essence ng pagbubo ng dugo ni Jesus Christ para sa atin. Yun ang essence. Yung akuin niya yung ating mga kasalanan. Kaya may dala kaming cross dito kanina. Sabi doon, mamaya na yan. Sa Jeremiah, anong prophecy doon, sa yung mga wala tayo ng kasalanan? Tingnan natin ba sa Jeremiah chapter 31 verse 34. 31. Oo. Jeremiah 31 to 34. Yun pong nangyari kay 31. Jeremiah 31. Yun pong ginawa ni Jesus Christ dito, no? Yung ginawa ni Jesus Christ na binasa natin. Naka-prophecy po yan 700 years bago mangyari, sinabi na yun. Ito muna tayo sa 31 verse 34. Hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Ito po ay napakaganda na prophecy na ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Yung makikilala natin ang ating Savior at kakalimutan na ng Diyos ang ating mga kasamaan. Yun po sinasabi ko kanina na sa Isaiah 53. Right. Yung ginawa ni Jesus Christ, sinabi na yon 700 years bago mangyari. Isaiah 53. Verse tuloy-tuloy na natin yung brad. Yung buong chapter kasi ng Isaiah verse 53. Ito, tuloy-tuloy na natin sa pakinggan na. Itong Isaiah verse 53, ito yung prophecy kay Jesus Christ na siya ay maghihirap, siya ay ipapako sa krus, siya ay yun nga, lahat ng ginawa niya ang pagpapahirap ay nakasulat dito sa prophecy na to. Lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya ito yung sinusundan ng mga nag-aaral ng kasulatan. Tuloy-tuloy na natin, Brad. Alam na natin yan, pinag-aaralan na natin yan. Gusto ko lang ipakita, no? Ito mo sinulat ko. Yan. Yan. Dahil sa ating mga kasalanan, Verse 5. ay nawalang papel dito. Nawala yan ang papel dito. Yung. Itong Isaiah 53 na yun. Isaiah 53.
Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa payag na dinanas niya at sa mga ampas na kanyang tinanggap. Tuloy-tuloy natin, brad. Kunti lang naman yan eh. Hanggang verse 16 lang yan. Tayong lahat ay tulad. Ito po yun. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng landas. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang mga parusan, tayo ang dapat tumanggap. Ito po yung lagi namin binabanggit na tayo itong mga to na nagkanya-kanya tayo ng landas. Ngunit, inibig ni Yahweh na sa kanya ang sa kanya ipataw ang tuloy-tuloy natin ba? Nang siya uli natatulan upang papatay, wala man lang isang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Nakita naman natin, napanood natin yung saka yung kwento na iniwan siya ng kanyang mga napanood na natin na siya inilibing nakasama ng mga sasama. Kaya yung nangyari na, nakasama niya yung mga magnanakaw na nakapako sa krus. Kahit na siya ay walang kasalanan, yun. At nagsabi man ng kasinungalingan. Kaya, ano po yung kinukat mo dito, no? Sinabi ito, 700 years bago pa mangyari. Ito na natin ba? Sinabi ni Yahweh ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ito po yung kumisay iniisip natin, na sino ba talaga nagpahirap kay Jesus Christ? Kumisay naisip natin si Pontius Pilate o si Judas, minsan pero nakalagay dito, ang kanyang paghihirap ay kalooban ni Yahweh. Kalooban pala ng Diyos ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Ang kanyang pagpapahirap pala, kalooban ng Diyos. Parang anong tawag nito? Parang wala tayong ginawa sa ginawa ni Jesus Christ na pagpapahirap. Parang wala tayong ginawa eh. Kasi kalooban ng Diyos eh. Hindi naman natin hiniling na magpakasakit siya para sa atin. Hindi natin hiniling kay Jesus Christ. Jesus Christ, ikaw na umako ng kasalanan ko. Hindi. Kundi kalooban ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya yan ang pangako ng Diyos eh. Palabanan na natin Panginoon. Ano sabi ng Diyos nung nagkasala sila Adan at Sila, yun nga, magwala ng promise na yun na manganganak si Eva, yung babae na papatay dun sa ito yung promise na sunod. Ang paghihirap niya ay kalooban ng Diyos para tayo ay maligtas. Hindi po tayo umiling kay Jesus Christ na Jesus Christ, magpapako ka para maligtas ako, hindi. Pusa siya nagpapako para maligtas tayo. Ang dapat kong lingkod ng gusto kong kinalulugan, malalaman niya hindi nawala. Malalaman niya hindi nawala ng kabulan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. O yun, mahal na mahal siya ng Diyos. Kasi anak siya ng Diyos eh. Pero siya ang tatanggap ng parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin na. Alang-alang kay Jesus Christ, tayo ay pinatawad. Yun po yung essence ng pagpapapako ni Jesus Christ para sa atin. Kasi yung, tulad ng nabanggit nung nakaraan ko na, yung mga, lalo na yung mga naghahampas, sa mga ginagawa ni Jesus Christ, siguro hindi nila alam yung essence ng, ano ba yung Tagalog yung essence, brother? Hindi nila alam yung essence ng ginawa ni Jesus Christ. Ito po yung essence ng ginawa ni Jesus Christ. Kahalagahan. Yung, sento rin natin. Hindi lang naman yan eh. Dahil dito siya ay aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili, at nagibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila ay patawarin. Ito mga tintiyo. Kahit na yung mga nagparusa sa kanya, dinalangin pa ni Jesus Christ. Patawarin mo sa dahil hindi nila ginagawa. Hindi nila alam kung nila ginagawa. Tuloy natin ba? Uling verse na lang. Hindi na uling verse na ba daw? Oo. Uling verse na pala. Kung makikita natin
marami siyang nag-anak. Wala ba yan? Baka 54. Ha? 51? 54. 54? Sunod. Sige, ito rin natin. Magkasunod nga yan. Sa kanyang resurrection naman eh. Kasi, yung sinabi ko kanina na ano ang essence ng pagbubo ng dugo ni Jesus Christ, ng pagpapakahirap niya, ang essence nun ay ito, nakalagay na para tayo ay mawala yung kasalanan natin at tayo ay maligtas. Pero, ano naman yung essence ng kanyang kamatayan? Kasi kung ang purpose lang naman ay magbuo siya ng dugo para sa atin, bakit pa siya namatay? Ano ang essence doon? Ito yung sumunod na parang ito na yung parang nag-resurrect na siya. Ito yung pan. Pero nandun niya sa akin sa 53 na nakalagay doon na parang may past tense at sa present tense na sa English version na lang para makita natin yung past tense sa present tense. Ano yung essence ng pagkamatay ni Jesus Christ? Bakit siya namatay? Bakit? Kasi ang nakalagay doon ko babayaran niya ang kanyang mga kasalanan dahil sa kanyang pagpapakasakit, dahil sa kanyang pagbubo ng dugo, yun ay pagbabayad ng ating mga kasalanan. Pero bakit pa siya mamamatay? Dahil yun ay para labanan yung kamatayan. Yun ay nag-i-indicate na it is signifying God's victory over sin. Yun po. Yun yung matinding panalangin ni Jesus Christ doon sa Gethsemane. Sana matalo niya yung sin at saka death na yun. Yung ma-overcome niya, yung mag-resurrect siya. Ito po yung sinasabing resurrection na kasi kung baliwala ay kung ang ginawa lang ni Jesus Christ ay nagbuo siya ng dugo para sa atin at namatay siya para sa atin, hanggang doon lang. Ibig sabihin, hanggang doon lang siya, namatay lang siya para sa atin. Nagbuo siya ng dugo para sa atin, namatay lang. Pero hindi po hanggang doon lang. Tulad ng may dala kami cross kanina. Siguro consequences na rin na may sasabihin ko. Yung cross po na nakikita natin, kung minsan may nakikita tayong cross na may nakapako doon, wala na po yun. Kasi nabuhay si Jesus Christ eh. May encounter kami kahapon. Sabi yun, yung mga kasalanan namin daw, yung mga kasalanan daw namin, lagay namin doon sa cross. Yun, parang pinako doon sa cross yung mga kasalanan namin. Kaya, pagkatapos na encounter, siyempre na may kami ng tawad na ibig sabihin, nawala na yung mga kasalanan namin. Tapos pinaalis na yung mga inilagay namin doon ng mga kasalanan sa cross. Anong essence nun? Kung pinatawad ka na, ibig sabihin, tanggalin mo na yung kasalanan mo, di ba? Doon sa cross. Ganun po yun. Tayo po, pag nakikita natin yung cross, huwag po nating isipin na si Jesus Christ ang nandun. Ang isipin natin, tayo ang dapat na nandun eh. Sabi nga dito, di ba? Tayo ang dapat na nandun. Pero, inako ni Jesus Christ yung ating mga kasalanan. Kaya, kung makikita ninyo yung cross na may nakapako, ibig sabihin, nakikita nyo rin yung sarili nyo doon. Hindi ba masarap isipin nyo na ako pala yung nakapako dyan. Pero, ang napakaganda kasi, si Jesus Christ hindi na po nakapako doon dahil nag-resurrect na siya. Kaya, yung mga naglalagay po ng, kapag may nakikita po yung cross na may nakapako pa doon, hindi na po yun. Parang iniisip pa rin nila na nandun pa rin si Jesus Christ nakapako. Pero hindi po. Si Jesus Christ ay nag-resurrect. Ano po yung significance na kanyang pag-resurrect?
ito po yung signifying God's victory. So, sinabi ko muna yun. Victory over sin and death. Kaya, kung hindi po nag-resurrect si Jesus Christ, baliwala po yung pagpapakasakit niya para sa atin. Dahil yun po ang purpose niya. Magre-resurrect siya at pupunta sa langit sa ating Diyos Ama. Dahil tayo ay pupunta rin doon pag tayo ay nawala na. Ibig sabihin, mini-mirror lang ni Jesus Christ yung mangyayari para sa atin na magre-resurrect din tayo. Papunta doon sa ating God the Father. Amen ba? What is the significance of the resurrection of Christ? It is validating Jesus as the Son of God. Ito yung nagpapatunay na si Jesus ay anak ng Diyos. Yung pa nga sinasabi nila na namatay na si Jesus Christ eh. Pero hindi po, nag-resurrect po siya. Ito yung nagpavalidate, ito yung nagpapatunay na si Jesus ay Son of God. At yung kanyang pag-resurrect, yun ay nagkumagaranti na tayong sumusunod sa kanya ay susunod din doon sa ating Diyos Ama. Amen ba? Kung walang resurrection, wala ang ginawa ni Jesus Christ na pagpapahirap para sa atin, na pagpapapako ng kanyang sarili para sa atin, baliwala po kung walang resurrection. Amen! Panguling verse na lang natin. Ay, di pa pala. Tingnan nga lang sa Ephesians chapter 1 verse 7. Gusto ko lang ipakita yung blood na nangyari doon. Chapter 1. Verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. In Him we have redemption. Ito po yun. Through His blood. Ito po yung sa blood niya. Nagkaroon tayo ng redemption through His blood. Forgiveness of sins according to the riches of His grace. Dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng redemption. At kung hindi siya nabuhay, hindi rin tayo, wala tayong magiging example na tayo ay mapupunta rin sa langit. Amen ba? Amen. Amen. Paano, yung iba kasi, tulad ng nabanggit ko nung nakaraan, paano, bakit hindi natin ma-feel yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin? Bakit parang wala lang yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin? Bakit kung minsan ay naiisip natin na wala naman yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin? Tingnan nga na sa Mark chapter 2 verse 22. Doon po sa Mark chapter 2 verse 22, sinasabi doon na ang bagong alak ay dapat isasalin sa bagong sisidlang alak. Ang pinaglalagyan nila ng alak noon ay yung balat ng tupa, balat ng kambing, kasi matibay yun eh, pagbago. Yan, tinatahilan nila yung mga butas-butas. Yan. And no one puts new wine into old wineskin, or else the new wine bursts. The wineskin, or else the new wine bursts the wineskin. Tagalog na lang, brother. The wine is spilled and the wine spilled. Pag yung bagong gawang alak daw ay binubuo sa lumang lalagyan, wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat. At kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay nilalagay sa bagong sisidlang balat. Yan po. Pag bagong alak po, nilalagay po yun sa bagong sisidlan. Tulad na nabanggit ko kanina, ang sisidlan nila nung una ay yung mga goat skin o sheep skin na yung tinatalot talaga yun at tinatalian yung mga yan, tulad yung mga pinagpabutas. Yun po, tapos yun yung pinaglalagyan ng alak. Sabi doon, dapat magbagong alak sa bagong patuyo din na goat skin. Kasi pag bago at saka luma ilalagay mo, puputok yung balat. Yung po
gusto kong ipunto rito, no? Kasi kung minsan sa atin, hindi natin nararamdaman. Kung minsan hindi natin nakukuha yung essence ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Kung minsan hindi natin, parang nababaliwala natin yung pagpapakasakit ni Jesus Christ para sa atin. Kung minsan, akala natin, baliwala naman sa aking buhay yun. Pero, ganito po yun. Kasi, yung lumang paniniwala natin, o yung lumang sarili natin, hindi kayang tanggapin yung bago eh. Nagbo-burst, sabi doon. Kaya dapat baguhin din natin ang ating sarili. Sabi doon, dapat yung bago, ilalagay din natin sa ating bagong sarili. Yun po yun ang ibig sabihin nun, yung bagong katuruan, sabi doon, yung bagong testament na sinasabi doon, dapat ilagay din natin sa bago. Kaya, napaganda sana kung baguhin din natin ating buhay, ang ating paniniwala, para mag-sink in sa atin yung ginawa ni Jesus Christ. Amen ba? Siguro na kaya natin baguhin ang ating buhay, no? Prayer lang po. Mababago natin yan. Hallelujah. Ganun. Oh Lord God, maraming salamat po Lord sa message ninyo ngayon Lord God na sa pagpapakasakit ninyo ngayon sa pagpapakasakit ninyo sa amin Lord God. Maraming salamat sa at kayo ay nag-resurrect. Dahil kung hindi kayo nag-resurrect, kayo baliwala ninyo yung pagpapakasakit sa amin O Lord God. At naniniwala kami O Lord God na ang inyong bagong testamento para sa amin ay ilalagay din namin sa aming bagong lalagyan O Lord God at magbabagong buhay kami O Lord God para ma-accept namin o ma-inherit namin ang mga nais ninyong ma-inherit. Nais na ninyong iparating sa amin O Lord God sa aming buhay O Lord God. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen.